Ayan. Sige. Parang, nasan ba yung camera? Hmm. Kita nyo ba yung slides? Para, kita ba siya? Slides. Kita siya. Kita naman. Ayan, sige. Sige, start na ako. Ayan, good afternoon. Today, discuss, ang topic natin for today is clause 7, support. So, nakailang clause na tayo? 4, 5, 6. So, pang-apat na clause na to. Ayan. So, yung mga first time or hindi pa nakakapanood, panoorin nyo na lang yung mga video. Nasa isang playlist, yung ISO 9000 webinar. So, yung clause, ano may discuss ko nung last? Clause 6, planning yun eh. Ito more on ano na to, do na to. Ayan. So clause 7, ang under niya ay merong 5 na sub-clause. 7.1, resources. 7.2, competence. 7.3, awareness. Then 7.4, communication. Tapos 7.5, documentation or documented information. Every sub-clause, meron pa siyang yung mas maliliit na clause. Pero dadaanan lang natin yung maliliit kasi sobrang dami nito. Yan. Then the objective of this webinar is uh, to understand the requirement of clause 7, specific clause 7 of ISO 9000:2015, which focuses on resources, people, infrastructure, environment, and knowledge needed to effectively manage a quality management system. Uh, Yun again, ano ko lang din, konting background sa akin. I'm also an IRCA lead ISO certified lead auditor. Ayan, para may konting background tayo. And ayan, 7.1. Ang under na 7.1, meron pa siyang 7.1.1 yung general. Ang nakalagay dito, the organization shall determine and provide the resources needed for the establishment of implementation, maintenance, and continual improvement of the quality management system. So, ibig sabihin, kailangan merong process or may ginagawa yung organization para i-check kung ano ba yung mga resources na kailangan. Example, lalo na sa operation, 'di ba? Example, uh, kailangan pala ng sasakyan or kailangan bang bumili, kailangan ma-identify, kailangan bang bumili or mag-rent kung kaya mag-rent, 'di ba? So ganun yung kailangan ma-identify nyo kung kailangan nyo na ba ng resources na yun. And yun nga kung may external providers ba, like sa amin, ang external providers namin yung mga naglilinis ng aircon, mga pest control, ano pa ba? Mga nagre-repair ng mga bubong, nagki-cleaning, yan, mga external sa amin yan. Kasi nga hindi naman siya lagi. Yan, sa amin ganun eh. Pag hindi palagi or kailangan ng technical knowledge is external na yung ginagawa. Huwag na nating sarilihin. Then yun nga yung mga internal naman is ito yung 7.1.2 resources, people. So kailangan malaman ma-ensure ng organization na makakuha ng competent na tao. Kailangan ma-identify natin ilan tao ba yung kailangan, anong qualification ba yung kailangan ng mga tao sa position na yon or part ng process natin. Example, like sa amin, nag-hiring kami ng example dito yung kailangan namin ng driver. So, magre-request kami ng tao, manpower request. And syempre kailangan pag driver, may driver's license. O example, may nag-apply, walang driver's license. So bagsak na agad 'yun. Kasi nga qualification, ang kailangan doon is competent driver eh. 'Di ba? Tapos hindi marunong mag-drive or walang driver's license. So 'yun yung mga example. So kailangan ma-identify natin sa organization natin kung ano yung mga kailangan tao or ilan. Ayan. So gagawa tayo ng qualification per job description. Ayan. Next is infrastructure. Kailangan ma-monitor natin or ma-determine natin, provide and maintain yung mga kailangan na infrastructure. Like, kailangan ba natin ng building? Kailangan ba natin ng office? 'Di ba? Tapos, pati yung mga utilities like tubig, kuryente, internet. 'Di ba? So,
kailangan ma-identify kung anong saan kukunin or anong kailangan talaga. Then yung mga equipments like yung mga normal na mga equipment is syempre computer, yan normal ano na lang yan, basic na lang yan. Or kung delivery ka, mga sasakyan, trucks, kung sino ba yung mga nandito? Kay RD, anong business ni RD? Kalimutan. Ano po, marami. Ayan. Pagka na-chat mo nga RD kung ano, para makapagbigay ako ng example. Ayan. Then another equipment pa, kung bakery ka, syempre yung pang-bake. 'Di ba? Kailangan, naalala ko nung nagtayo kami ng pizza dati, parang nung una, yung equipment namin gamit is yung mumurahin lang. Tapos kung magandang klase yung equipment na kailangan natin or bibili natin, ayun, house rental. 'Di ba? So, yun. Ano muna ako doon sa pizza. Ah, equipment, example, yung pang-mix, yung mixer ng dough. Dahil maganda yung pangit yung nakuha namin na una, pangit din yung quality na lumalabas or hindi rin masarap yung pizza. Pero nung nagpalit kami ng oven, nagpalit din kami ng mixer, yung pang-mix ng dough. Ang laking improvement nung lasa ng pizza or yung quality ng pizza. So ganon. O like sa ano naman sa rental, ano ba yung mga equipment sa house rental? Usually ang equipment naman diyan ay kung sa house rental ba kung kasama ba yung ref, kasama ba yung aircon, yung mga ganon, 'di ba? Pero usually parang hindi yata kasama yun. Pero yung like yung building, tsaka yung mga utilities, ayan, yan yung babantayan. 'Di ba? Tapos transportation resource, yeah, ayan manpower, yung yung dito papasok sa ano yan, RD yung sa people. Ayan, yung magbabantay ng tao ng ano mo, yung taga-singil, 'di ba? Yung mga ganang house rental or mga maintenance. Ayan. Then, information and communication technology. Example, yung mga internet connection, kung meron tayong mga radyo. Ang 7.1.3, ang kailangan niya, hindi lang ma-identify kung ano yung mga kailangan. Ang kailangan is ma-provide yung kailangan and ma-maintain. So, kailangan meron tayong ano dito. Ang ginagawa namin dito ay preventive maintenance. Yan. Sa house rental, marami yan. 'Di ba? Yung, like, yung mga gripo, like, yung mga ang linya ng mga kuryente, saksakan, ilaw. Ayan. So, yan yun. So, i-identify nyo kung tuwing kailan siya i-maintain or i-check. Ayan, yung bubong. Tama sa amin, monthly ang cleaning ng bubong. Kasi isang beses ka lang hindi maglinis ng bubong pag may puno na malapit, ano na agad yan, babara yung ano mo. So ano mangyayari? Masisira yung laman ng bahay mo. So yan yung mga example. Okay? So yan yung 7.1.3. Then next is environment of operation process. So dito naman, chine-check din yung kung okay ba yung position or yung location ng workspace ng tao mo. Kung baka mamaya sobrang ingay, sobrang init, sobrang sikip, 'di ba? Syempre nakakadagdag ng ano 'yan, ng stress. Or baka mamaya yung tao mo walang upuan, yung may mga ganon. So ano mo rin, i-check nyo rin lahat 'yon. Sa amin, ngayon ang nakapila is yung aircon papalitan, parang ganon. Kasi nga syempre pag mainit, hindi makapagtrabaho ng maayos. Ayan. Pero sa warehouse, ang ginagawa namin, nagdadagdag na lang kami ng fan kasi mahirap i-aircon yung facility. Medyo lugi. Ang laki kasi ng area. Di ba? So, yun yung mga example. Pero dapat, lalagyan mo siya ng mga exhaust fan, yan, mga ganyan. Para, ma-minimize yung init. Ayan. Then, ano pa ba? Yun nga, yung ilaw, baka mamaya sa workspace. Sino ba? Tawag. Alam tumatawag. Ayan. So yun, halimbawa, sorry, may tumawag. Example, madilim yung workspace, 'di ba? So dapat pati yun, chine-check, kino-consider din. Pati yung kung yung mga toilet mo ba sa office is okay. Ayan. Siyempre, tao yan eh. Magsi-CR yung mga yan.
'di ba? Kung marami kang tao. Ayan. So dapat meron silang ano, meron kang facility na pang CR. Ayan. Okay. Naintindihan ba yung 7.1.4? So yun, yun yung, ito hindi masyadong pinapansin nito eh. Pero ano talaga siya, kasama talaga siya na chine-check. Ayan. Yung ano ng tao, yung workspace niya. Ayan. Then next is 7.1.5. Ayan. Ayan. Ayan yung bubong important. Tama. Ayan. Then, ay nasa na yun? Nangyari. Ayan, monitoring and measurement. So, ito naman, yung lahat ng mga equipment, di ba, may ano yan eh, may mga calibration yan eh, or monitoring. Like sa sasakyan, kailan ba siya kailangan i-change oil, yung mga ganon. Tapos kailangan ng mga testing, like emission test. Yan. Pag may mga sasakyan kayo, ano yun, quarterly yun, yung emission test. And tapos, halimbawa, katulad namin, meron kaming timbangan, kailangan kinakalibrate yung timbangan. Ayan. So, ganun yung ano, ganun yung dito sa 7.1.5. Kailangan i-monitor na kung okay yung mga equipment. Like, ano pa ba? Yung, ano pa bang monitor? Example, yung sa mga, pag may bakery tayo, dapat kailangan meron tayong pang-check ng yung temperature, di ba? So, dapat yung oven natin, yung temperature, chine-check yun kung calibrated yun. And ano pa yan? Thermometer calibrated din. Ayan. Tapos hahanapan ng ano yan. Hindi pwedeng tayo magka-calibrate niyan. Merong mga certified na nagka-calibrate talaga niyan. Kasi yung atin wala sa standard eh. Kailangan nasa standard din yung pang-calibrate. Ayan. Or yung pang-measure pala. Ayan. So yun yung 7.1.5. Then next is the organization knowledge. Dapat meron tayong, like sa amin, meron kami mga training, ganyan. Iniipon namin yung mga training na yon, tapos nagiging sarili na namin yung mga training. Example, ako, umattend ako ng leadership training. So ngayon, gagawa ako ng sarili kong module ng leadership training sa kumpanya na yon. Kasi na-acquire yung knowledge from outside, tapos naging ano na, organization knowledge na siya. So, kailangan lahat ng mga trainings is nagagawa niyo ng module. Ayan. Or nagagawa niyo ng presentation. Ganyan. And na-update din. So, yun yung mga resources. Kasi ang mali natin or common na mistakes ng mga organization is, ayan, may certification. Oh. Ang common mistakes ng mga organization is magte-training sa labas tapos na. 'Di ba? Dapat pag nag-training tayo sa labas, di nakuha natin yung certificate natin. Kailangan yung knowledge na yon is ma-document natin. Ayan. Kasi parang ano nangyari. Ayan. Kasi magiging ano na yun eh, magiging asset na ng company yun eh, 'di ba? Yes, yes. Boss RD. ISO auditor ako, lead auditor. Ayan. Sa mga companies. Ayan. Then yun nga, yung once na nakip natin yung or na-maintain natin yung mga trainings na yan, magagamit natin yan sa lahat ng mga, may mga bagong employees, ganyan, pwede nating i-train yung mga tao natin. And tataas na yung competence ng tao. Ayan. Sa amin ang ginagawa namin, pag yung mga trainings, i-training namin sa labas, tapos i-echo. Like kanina, merong nag-training last week ng first aider. Yan. Tapos yung first aider na nag-train, para hindi niya makalimutan, iti-train niya doon sa mga kasama niya, sa mga employees namin na iba. Ayan. Tapos yun, kung ano yung module, gagawa niya ng module yan, ayusin niya. Then, yun, ano na yun, nakadocument na yung ano na yun, presentation. Para in case na wala na siya doon sa company, titignan lang yung mga files ng mga trainings. So, ano na yun, asset na ng company yun. 'Di ba? Hindi asset ng tao. Kasi in the first place, company naman ang gumastos sa training eh. Pero yun nga, ang kagandahan lang dun sa tao, madadala niya kahit saan siya pumunta. Kasi may certificate naman siya sarili. Ayan. So na ano ba, na may naintindihan ba yung sa resources? May question or ano? Ayan. So yun yung ano, wait lang ah. Wait lang.
Ay, sorry, sorry. Nag-ano lang, nag-vacuum yung anak ko. Ayan. So, yun, kung ano, walang question, yung 7.1, ayan. So, yun yung resources, 7.1. Then, the next is 7.2, the competence. Ah, ayan. Sa 7.2 naman, kailangan ma-identify kung ano yung level nung ano nung competency ng tao. Like sa bawa sa amin sa organization, bawa yung driver, ano ba yung competency niya as driver? Iyan na natin, ang sample ko lang yung driver para mas kumbaga hagip sa lahat kasi basic naman yung pagde-drive. Halimbawa, syempre yung pro tsaka non-pro, mas mataas yung pro, 'di ba? So parang ganoon. So kailangan ma-check nyo yung level ng competency ng mga tao. And kailangan meron kayong program na ang goal is pataasin yung competency. Ayun. Naintindihan ba? Yan. Yun yung pagdating sa mga driver. Or bawa, example naman sa mga staff. Kung marunong na ba silang gumamit ng AI, 'di ba? So, yun yung mga example. Dapat para itaas yung competency ngayon, kailangan ang staff mo marunong ng at least dati ang Microsoft Word, Excel, PowerPoint, special skills siya. Pero ngayon, sobrang basic na lang niya kasi tumataas yung competency ng ano ng mundo or ng mga tao 'di ba? So ngayon nasa AI na, dapat marunong tayong gumamit ng AI or marunong tayong gumamit ng yan katulad nito mag-run ng Zoom, yan, yung mga ganyan technology, kailangan maitaas yung competency ng tao. Kasi ang goal dito, ang ginagamit namin dito sa competency is gumagamit kami ng competency matrix. Ayan, sige, type ko para competency matrix. Ayan. Pag ginugol nyo yan or inan nyo na sa AI, i-type nyo, gawan kayo ng competency matrix. Tapos yon, doon kayo magkaroon kayo ng idea anong level ng mga tao nyo. Tapos makikita nyo yung gap kung ano yung kailangan yung habulin para maging competent yung mga tao. Kasi kung competent yung mga tao nyo is yung organization, lamang na kayo kasi parang sa ibang companies meron silang 10 incompetent, tas ikaw meron kang 2 competent, mataas ang competency, lamang na yung sa'yo kasi nakatipid ka na sa tao 'Di ba? Parang ganun. Or nagagawa ng mga tao mo na mas mabilis yung isang bagay or yung trabaho, yung task. 'Di ba? So yun, kailangan magawa niyo yung competency matrix para ma-identify niyo ano yung gap or ilang percent na yung mga tao niyo. Kumbaga sa level, anong level na ng mga tao niyo. Kasi ang goal is pataasin yung overall competency. Kasi hindi pwedeng katulad sa amin, hindi naman pwedeng or sa inyo, sa organization niyo, hindi pwedeng kayo lang yung magaling. Kasi pag in-average mo yung team mo is magaling, sobrang galing isang tao, pero yung ibang kasama mo is mahina or mababa yung competency, lamang yung kalaban or yung competitors, 'di ba? Parang ano to sa basketball, parang example, yung Chicago Bulls dati, 'di ba? All-star 'yon, 'di ba? Yung kay panahon nila Jordan. Pero may mga ibang team ang lalakas din naman pero hindi all-star. Ibig sabihin hindi magagaling yung lahat yung buong team. Compared dun sa Chicago Bulls yung time na yon, talagang sobrang galing. O pati yung Golden State, 'di ba? Yung panahon nila Stephen Curry, 'di ba? Yung ano sila, nag-champion, 'di ba? Hindi katulad kahit sabihin natin yung panahon nila ni LeBron, tatlo lang sila magaling, dalawa, nanalo pa rin yung mataas yung competency, 'di ba? Or yung pinaka all-star. So yun yung goal. Ayan. Naintindihan ba yung about sa competence? Ayan. Tapos yung mga gap, yun, magkakandak tayo ng mga trainings. Ayan, thank you, thank you. Okay. Then lahat ng ng evidence dito dapat naka-documented Ayan. Kumbaga yung mga certificate, yung mga training, kung kailan training, ganyan. Kailangan nyo i-document siya. Hindi, pwedeng digital, pwedeng physical. Kami, naka-physical kami, pero ngayong year, ang target namin is 100% digitalization na by the end of this year, 2025. Ayan. So, yun yung ginagawa namin. May program kami na gano'n.
para makatipid kami sa papel and mas madali yung accessibility. Ibig sabihin kahit sa cellphone lang nakikita nyo na agad. Hindi yung pupunta ka pa physically doon sa files, 'di ba? Ayan. Next is 7.3 awareness. Dito sa awareness, ano ba pagkakaiba ng training tsaka awareness, 'di ba? Ang training is talagang skills siya, skills. Ang awareness is parang pinapaalam mo lang. Halimbawa, may memo ka na sinabi mo na starting ngayon, yung dress code is ganito. 'Yun, awareness 'yun. Yan, kailangan anything na may change sa company mo is kailangan mo bigyan ng awareness yung mga tao mo. Ayan. So dito, ang requirement lang naman dito sa ISO is yung quality policy, dapat alam nila yung mga objectives, yung mga targets, kailangan alam ng mga tao. Example, kung sales, dapat alam nila kung magkano yung target nila, di ba? Or sa production, ilan ang kailangan nilang ma-produce. So yun yung mga ganun. And ano ba yung kailangan malaman din na aware sila na ano yung contribution nila and ano yung implication kung hindi nila gagawin yung trabaho nila. So yun yung mga sa awareness. Basta ang goal is sa amin ang ginagawa namin, nagme-memo tapos message sa Viber ang ano namin communication eh. Tapos pag major yung mga changes, yun nagkakanda kami ng orientation. Ano rin yun, documented lahat yun. Ayan. So ganoon ang ang awareness. Ay may pumasok pala. Ayan. Ayan. Then, naintindihan ba kung anong pagkakaiba ng ng training tsaka awareness? Yes, boss. Ayan, okay, sige. Ayan. Kakapasok lang yata ni Miss Cha. Ayan. Sige, ito. Iulitin ko lang ng konti, at least ito maabutan ni Miss Cha. Yung awareness is parang pinapaalam mo lang yung mga tao mo or yung team mo sa mga changes. While the training is ano talaga siya, skills talaga siya yung tinuturo. So yun yung pagkakaiba ng training tsaka awareness. Ayan, walking. Sige. Then next is 7.4, communication. The organization shall determine the internal and external communication relevant to the QMS, including what will communicate, when to communicate, with whom to communicate, how to communicate, and who communicates. So, ibig sabihin, ganito yan. Kailangan meron kayong, ang gamit namin dito, meron kaming communication matrix. Ayan yung tawag namin dyan, communication matrix. Halimbawa, merong taga-government na pumunta sa company o may tumawag. So dapat, 'di ba, pagka ganun, pag hindi malinaw yung communication nyo or wala kayong communication matrix, is hindi nyo alam kung sinong dapat kakausap dun sa government na yon, 'di ba? So kung merong communication matrix, nakalagay doon, pag may kumontak na taga-government, itong taong to ang kakausapin sa kumpanya natin. Parang gano'n. O halimbawa, merong pumunta na kliyente, sino ang kakausap? So, nakasulat doon, sino ang kakausapin. 'Di ba? Or halimbawa, may kakausapin may ipapaalam sa government. Merong nakalagay din doon, sino yung ah, makikipag-communicate or paano makikipag-communicate. Sa customer, ganun din, sa suppliers, sa mga employees din. Sample, merong kailangan malaman ng mga empleyado. So, dapat may nakalagay doon, sino yung taong responsible para magpaalam doon sa mga employees. So, yun, naka-document dapat. Ayan. Malinaw ba yung about sa communication? Tapos, dapat nakalagay din doon is kung ano ba gagamitin. Kung Messenger, Facebook Messenger ba, Viber ba, email ba, text ba, 'di ba? So, dapat nakasulat or nakalagay talaga anong platform yung gagamitin as communication. Kasi pwedeng sabihin, ano ba, balik na trabaho, kinontak mo sa Messenger, crucial, kailangan na makapag-decide. Hindi nagbubukas pala ng Messenger yung taong, yung employee mo na yun. Ano pala siya, sa Viber. 'Di ba? So ngayon, dapat magde-decide kayo, ano yung kailangan yung, anong communication yung gagamitin nyo. Sa amin, dati, Facebook, Messenger. Kaso, yun nga, yung data privacy, yung mga ganon. Tsaka yung, syempre, yung iba, private yung mga Facebook nila. So ngayon, ang ginawa namin, Viber na. Through Viber. Ayan. Yung iba naman, WhatsApp.
Ganyan. Kayo naman ang ano, depende naman sa inyo. Ayan. Next is 7.5. Documented information, or ito yung tinatawag nilang documentation. Ayan, dapat yung lahat ng document natin is gumagamit tayo ng identification format. Dapat may identification format. Example, pag memo, dapat meron tayong mga code, malalaman nila kung anong pang ilang memo mo na ba yan, yung mga ganyan. Or yung mga forms, kailangan updated. Di ba yung mga like sa mga BIR, merong mga version yan eh. So dapat malagyan nyo ng mga identification yung mga documents nyo. Ayan. And dapat accessible yung mga document na, halimbawa, katulad sa amin, merong nakahiwalay yung mga legals. Ang may access lang nun yung mga board of directors. Ayan. 'Di ba? May vault kami na yun yung kami lang ang nakakapagbukas. Tapos meron naman yung mga files ng bawa HR lang yung makakapag-access, tsaka yung presidente, parang gano'n. So kailangan sa document information, nandun yung control ng mga documents. Ibig sabihin yung accessibility, hindi dapat na-access ng hindi tamang tao yung document. Like, yung mga document dapat wala sa mga ibabaw ng table na pwedeng buksan ng mga ibang tao, 'di ba? So dapat naka-ano 'yan, naka-secure. Ayan. And pag kailangan yung document, ayan, memos 12/01 January 2025. Okay, sige. Sa amin ganito, ang memo namin, i-type ko yung format. Halimbawa, ngayon is 2025 na. Halimbawa, nag-release ako ng memo 01/2025. Ay, teka lang. Ayan. Yan yung memo sa akin, yung memo ko. Memo, tapos ibig sabihin first memo ko, tapos yung TM, ibig sabihin top management. Tapos 2025, anong year? Halimbawa, yung sales ko nag-memo. Ang memo number nila is ganito. Ah, Ayan, ganyan. So malalaman mo na agad na ma-identify mo na yung document na kung kanino galing yung document na yon or yung memo na yon, 'di ba? So ganoon. Tapos kailangan din yung distribution, yung storage, yung preservation. Example, yung mga legal document namin naka-ano yan, naka-vault na fireproof. 'Di ba? Kasi kailangan proteksyonan yung mga legal document eh. Yung mga contracts, nandiyan yung mga business permit, mga government papers, nandiyan lahat. Ayan. So yun yung about sa documentation. Ang pwedeng gawin niyo diyan, merong mga ano format. Pwede yung i-search sa internet, Google or sa AI, paggawa kayo ng documentation or document format. Ayan. Or control of documents. Ayan. Paggawa kayo ng mga codes. Pwede. Pero gawin nyo simple lang. Ayan. Naiintindihan ba sa documented information? Yes, boss. Teka lang. Sige. Magpakita ako ng ano. Teka lang. Mamaya. Tapos na yata ito. Ayun. Teka lang. Pakita ko ng ano ng sample ng document. Yung documentation namin. Yung procedure namin ng document control. Para may idea kayo. Ayun ito. Sige. Kita ba? Hindi pa. Wala pa. Ayan. Nakikita nyo? Yes, boss. Ayan. So dito, meron kami nakalagay na example. Yung standard format namin. Sige, lakihan ko. Ayan. So yung format ng document namin, dapat sa upper left, nakalagay yung header ng company. Bawa, Roman Essence International Corporation, nasa kaliwa. Sa kanan naman, sa upper right, nakalagay is yung security classification niya. Ibig sabihin kung confidential ba siya or ano. Katulad nitong document na to, ayan, internal use, so nakalagay. Sige, ipakita ko yung actual. Ayan, 'di ba? Yung nasa kaliwa, company name. Nasa kanan, yung confidentiality niya. Ibig sabihin internal use ito.
Ayan. So, dapat di ko pinapakita sa inyo, pero ito lang. Hindi naman lahat. Patay ako. Ayan. So, yun yung example. Then, the next is the footer niya sa lower left, yung document type niya, tsaka yung code nasa lower left. Nasa kanan naman yung number of pages. Ayan. Sa standard, yan yung formatting namin. So, yan, pwede kayo mag-format ng mga documents nyo. Then, sa numbering system, ayan, merong, bawa, pag policy, Paul, nakalagay. Yan. So, parang R ang umpisa, tapos I, Q, E, I, S, taka S. Depende kung anong system. Meron kasi kaming 1, 2, 3, 4, 5. 5 na system. Then, anong klaseng document siya? Policy ba siya? Manual ba siya? Procedure ba siya? Work instruction? Forms? So, bawat ano may code, tas may numbering. Ayan. So, parang ito, example, yung code niya. Ayan. Pakita ko sa inyo yung code niya. Ayan. Yung code niya is RIP 01-04. Ibig sabihin, R, Roman Essence, IMS, P, procedures. 01, ibig sabihin siya yung unang-unang procedure doon sa IMS. -04, ibig sabihin, pang-apat na version na to. Then yung title niya, Control of Documents Procedure. Effectivity, August 12, 2023. Ibig sabihin, ito yung ano niya, yung kung kailan siya ni-release. Ayan. Okay. Naintindihan ba yung about sa documentation? Ayan. Yes, sir. Super clear. Ayan. Ganda. Ganda, di ba? Yes, boss. Ayan. Then next is, ayan, Q&A na. Ayan. Sige. Ang bilis Ay, sakto lang pala yung oras. Ayan. So, naintindihan ba, naintindihan mo yung resources? So, yun, pag ISO certified, yun nga, may mga document control. Yan yung pinaka-importante. Halos. Ayan, chinecheck ng mga auditor yan. Ayan. Pag may question kayo about dun sa mga diniscuss ko kanina, ay, teka lang, stop ko na yung recording. Ano ba to?